Lang Ama, muli sa araw na ito ay pinahintulot mo upang ako'y maging facilitator ng iyong gawain sa pang-araw-araw. Nawa sa pagkakataong ito, ang mga anak mong tinawagan mo sa dakong ito ay makadama, makaunawa, at tuwirang makasaksi kung gaano ka kadakila at kahiwaga sa bawat buhay ng sinumang sayo ay naghahanap at ikaw'y nasumpungan ng lubusan. Sa pamamagitan yung kinalugdan ng aming mahal po kutsing na sa amin ay binigay upang ikaw'y paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa mga bumati. Maraming salamat po. Ang araw na ito ay napakahalaga para sa akin. At salamat sa Ama, nagkataon na ako pang facilitator. Ano po? Hindi po alam ni kapatid na Marina na nang ginawa po ang schedule, natapat po ako ng July 5. At yun nga po ang kapanganakan ng aking anak. Ang nag-iisa kong anak na pinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Alam ko po na siya'y pagal na pagal at umaga na nakauwi galing sa trabaho. Subalit, binabati kita anak. Maraming salamat sa Ama. Sa tuwing sasapit po ang kaarawan ng aking anak, yun ay isang tatak ng aking pagkatao na ako'y pinangalagaan ng Diyos mula pa noon hanggang sa kasalukuyan at magpakailan pa man. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta po kayo? Mabuti po. Nawa po, sa bawat araw pong pakikinig ng bawat isa at yung ilan naman ay tuwing may gawain lang po Sabado, Wednesday o may pagkakataon, lalo ang mga kapatid po natin sa Valenzuela, nawa po ay ang bawat araw na kayo tumutungo sa dahong ito, maging ang mga bago pa na tumutungo, ay nai-enjoy nyo po yung pakikinig sa mga karanasan, sa mga kahiwagaan, kadakilaan ng ating Panginoon na ginampanan po sa buhay ng bawat isa. Amen po ba yon? At sa pagkakataong ito po ay, sabi ko nga po sa inyo, kailangan pong matutunan natin na alamin, hindi ko po kayo tinuturuan, subalit mas higit po nating bigyan ng pansin kung ano yung tamang pattern para higit po nating maramdaman kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba yon? Kaya ngayon po ay may tema po ako na itong tema na to ay simple lang naman po. Nasabi ko nga, habang dumulog po ako kanina, sabi ko ako palang facilitator ngayon, nawa po ay ibigay mo po yung marapat naming gawin kung ano yung higit na kalugod-lugod sa yung pandama at kaukulan sa aking mga kapatid. Ang tema ko po ibibigay sa inyo ay bagong buhay kay Kristo. Siyempre po, tayong mga tayo pong mga tao, marami po yung hindi naniniwala sa bawat isa kapag sinabi mong nagbago ka na. Amen po ba yon? Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Marami po sapagkat sadyang mapanghusga ang tao at hindi nila nalilimutan kung ano po yung una mong pagkatao na ikaw ay nagbago ngayon. Amen? Subalit, ano nga ba ang katotohanan sa kalaliman nito? Bakit nasasambit pa rin ng tao na hindi ka pa rin nagbabago? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat napakaraming kaukulan na maaaring basihan. Hindi lang ganun kasimple para magbago. Amen? Sapagkat tayo po'y tao lang. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, dahil sa tuwin ay sinasambit ating mahal na Apo Kunching, kapag ikaw ay nagbago, panindigan mo sa sarili mo, nagbago ka. Buhay po ba ang Diyos? Hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon, kundi kailangan ang pagbabago, yung pagbabago na kahit wala kang makamtan, diretso pa rin yung pagbabago mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung